Hindi kami nagmadali. Nagsimula sa marahang halik hanggang sa naging mapusok. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Ang lakas ng pintig ng kanyang dibdib laban sa akin. Hinawakan ko rin siya. Mahigpit na para bang ayoko siyang pakawalan. Boyet, bulong niya habang hinihingal. Sir, huwag na tayo magpigil. Sagot ko, halos pabulong din pero puno ng damdamin. At sa gabing yun, sa loob ng water station, unti-unti kaming nagpaubaya. Hindi biglaan, kundi dahan-dahan. Parang bawat galaw, bawat haplos, ay may kasamang pag-unawa. Hanggang sa pareho kaming lamunin ng init ng sandali. Walang ibang iniisip, kundi ang presensya ng isa't isa. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Ako si Boyet, 21 anyos. Tubong probinsya mula sa isang malit na bayan ng Quezon. Bunso ako sa 4 na magkakapatid. At mula pagkabata ay sanay na ako sa simpleng gawaing bahay. Sa mga karanasan ko sa buhay, mula pagtulong kay tatay sa bukid, kay nanay naman sa pagtitinda ng gulay sa palengke, at pakikisama sa mga kapitbahay na halos itinuring ko ng kapamilya. Pero dumating din naman ang panahon na kinailangan ko ring mangarap para sa sarili at para lalong makatulong sa kanila. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Gusto ko sana maging mekaniko o kahit anong trabahong may kinalaman sa makina. Pero kinapos kami sa pera eh. Kaya nagdesisyon akong huminto at magtrabaho na lang. Nang may dumating na pagkakataon na makapunta sa Maynila ay hindi ko na ito pinalampas. Pinsan ko ang nagdala sa akin dito. At siya rin ang nagsabi na may naghahanap ng karagdagang delivery boy sa isang water station. Kaya mo yan, Boyet. Makalakas ka at masipag. Basta wag mong ikahiya ang trabaho. Maragal naman to. Sabi niya bago ako sumabay ng bus. Pagdating ko sa Maynila, ibang-iba ang mundong bumungad sa akin. Malalaki ang gusali, mabilisan ang galawan ng tao, at tila walang oras para huminga. Habang nakasandal ako sa bintana ng bus ay iniisip ko kung kaya ko bang sabayan ang takbo ng syudad. Pero dala ko ang pangarap at determinasyon at iyon ang nagsilbing lakas ng loob ko. Sa isip ko noon kung dito ako magsisimula, sisiguraduhin kong hindi masasayang ang pagkakataon na to. Pagdating ko sa water refilling station ay agad akong bumungad sa isang lalaking abala sa pag-aayos ng mga galon. Medyo matangkad, moreno, at halatang sanay sa trabaho. Siya si Sandro, ang may-ari ng shop. Nilapitan ko siya at magalang na nagpakilala. Ah, ikaw ba yung sinabi ng pinsan mo? Malamig niyang sagot. Halos hindi tumitingin sa akin. Kung magtatrabaho ka dito, dapat mabilis ka. Hindi pwede yung tatamad-tamad. Nabigla ako. Sa isip ko, ganito ba siya makitungo sa mga bagong tao? Pero tiniis ko at ngumiti pa rin. Opo sir, kaya ko pong magbanat ng buto. Pinahawak niya agad sa akin ng ilang galon ng tubig para subukan kung kakayanin ko. Hindi ko may tatanggi. Ang bigat talaga. Medyo nadulas pa ako sa una at munting mabagsak ng isa. Agad siya sumigaw. Hoy, dahan-dahan, sayang ng tubig niyan. Napahiya ako. Parang gusto ko nang umurong. Pero pinilit kong ayusin ang hawak at buhatin pa rin ito. Ilang minuto lang napansin niyang hindi ako sumusuko. Kahit pawisan, kahit nanginginig ang braso ko ay tinuloy ko lang. Napatitig siya sa akin, saka bahagyang lumambot ang tono. Matibay ka rin pala. Kala ko kanina bibigay ka na eh. Napangiti na rin ako. Sanay po kasi ako sa bukid.
Mas mabigat pa nga po ang sako ng palay na dala ko kaysa dito. Doon nagsimula ang mas maayos naming usapan. Tinuruan niya ako kung paano tamang buhatin ng galon, paano magpatong sa delivery tricycle, at paano makitungo sa mga suki. Sa una, may sungit si Sandro. Pero kalaunan, naramdaman ko rin na may malasakit siya. Hindi lang sa negosyo kundi pati sa taong nagtatrabaho sa kanya. Hindi man maganda ang unang pagtatagpo namin ay doon ko nakita na minsan, kailangan mo lang tiisin ng simple simula para unti-unting magkaroon ng pagkakaunawaan. Kinabukasan, maaga akong dumating sa water station. Sabi ni Sandro ay sasama daw ako sa unang delivery para makita ko kung paano talaga ang takbo ng trabaho. Pagpasok ko pa lang ay naroon na siya. Nagbubuhat ng mga galon. Pawisan na kahit alas 7 pa lang ng umaga. Boyet, tara. Sumama ka sa akin. May madadaanan tayong 3 suki bago magtanghali. Utos niya. Medyo kinakabahan pero sabik naman ako na matuto. Inakay namin ang mga galon papunta sa delivery tricycle. Tinuruan niya ako kung paano maging maayos ang pagkakapila para hindi gumulong sa biyahe. Habang ginagawa yun ay napansin ko na kahit seryoso si Sandro, maingat siya sa pagtuturo. Hindi niya ako hinahayaang magkamali ng paulit-ulit. Unang stop namin ay isang apartment. Lumabas ang isang ali, nakangiti kay Sandro. Ay Sandro, buti at may kasama ka na. Hirap na hirap ka na siguro dati. Napangiti lang siya at tumango. Ako naman, ramdam ko yung tingin ng mga tao. Parang sinusukit kung kaya ko bang trabaho. Kaya buhat agad ako ng 2 galon sabay sabing, Ate, saan po ilalagay? Napatingin sa akin si Sandro at halatang natutuwa. Mukhang mabilis ka matuto ah. Sabi niya nang makaalis kami. Sa pangalan naming suki, medyo masikip ang hagdan papunta sa ikalawang palapag. Binuhat ko ang galong at muntik pa akong madulas. Mabilis akong nasalo ni Sandro sa braso. Hawak pa niya ako ng ilang segundo. Dahan-dahan lang, Boyet, sabi niya. Seryosong nakatitig sa akin. Ramdam ko ang bigat ng hawak niya sa braso ko. Para bang ayaw niya akong bitawan hanggat di niya na siguradong ayos lang ako. Pasensya na, medyo nadulas lang. Sabi ko sabay iwas ng tingin. Pero sa loob-loob ko, parang may kakaibang init na dumaan sa akin ng sandaling yun. Matapos naming maihitid ang mga galon ay nagpatuloy kami sa huling delivery. Doon sa isang malit na karinderya, inilo kami ng malamig na soft drinks bilang pasasalamat. Naupo kami saglit at tahimik kaming uminom. Hanggang sa biglang magsalita si Sandro. Alam mo, Boyet, nung una ang akala ko hindi ka tatagal dito. Mukha ka kasing Pino, parang hindi ka sanay sa mga mabibigat na trabaho. Napangiti ako. Sa probinsya mas mabibigat pa nga dito ang binubuhat ko. Tsaka sanay rin ako sa hirap. Tumingin siya sa akin, may bahid ng paggalang. Kung ganun, baka nga magkasundo talaga tayo. Sa mga sumunod na minuto ay nagkwentuhan kami tungkol sa buhay sa probinsya at hirap ng pamumuhay sa Maynila. Doon ko unang naramdaman na kahit pa iba ang ugali namin ng unang pagkikita, unti-unti kami nagkakaroon ng koneksyon. At sa pagbabalik namin sa water station, dala ko ang isang pakiramdam na baka hindi lang trabaho ang matutunan ko kay Sandro. Baka may mas mahalagang bagay pa. Pagbalik namin sa water station ay agad akong dumiretso sa trabaho. Kahit medyo papagod sa pagbubuhat, hindi ko inalintana. Sinimulan kong hugasan ang mga bakanting galon at isa-isa kong binanlawan. Pinapakinggan ang tunog ng tubig na tumatawa sa plastic. Si Sandro naman ay naupo muna sa gilid. Pinupunasan ng pawis gamit ang tuwalya. Tahimik lang siyang nakatingin. Parang pinagmamasdan kung paano ako kumilos. Paminsan-minsan, napapansin kong napapangiti siya sa tuwing makikita akong mabilis ang kilos o kaya'y nagkukusa sa mga gawain. Parang sanay ka na dito ah. Biro niya habang pinapahinga ang mga braso. Ngumiti lang ako sabay sagot. Sa probinsya kasi halos ganito rin ginagawa ko. Dito tubig lang naman ang pinagkaiba. Habang patuloy akong nagre-refill ng mga galon, may mga maliliit ding bumibili.
Yung tig 10 liters at 5 liters na bote. Ako nang nag-aabot sa kanila ng mga sukli. Ramdam ko ang tiwala ni Sandro na kaya kong mag-isa kahit sandali. Habang pinapanood ko ang dahang-dahang pagdami ulit ng mga na-refill na galon sa gilid, naisip ko na baka dito ko nga matagpuan ang bagong simula. Hindi lang trabaho kundi isang kwento na hindi ko pa alam kung saan patutungo. Matapos ang ilang oras ng trabaho ay niyaya ako ni Sandro na magmerienda muna bago mag-deliver. Umupo kami sa isang maliit na mesa sa gilid ng water station. May dalang tinapay at malamig na soft drinks. Boyet, seryoso niyang sabi habang kumakain kami. Kapag ikaw na lang mag-isa ang nagde-deliver, tandaan mo, huwag basta-basta magtitiwala ah. Ingat ka sa mga nakakausap at huwag din basta magbibigay ng personal na impormasyon. Tumango ako. Opo Sir Sandro, gets ko naman. Kailangan ding marunong mag-ingat. Habang tuloy ang kwentuhan namin tungkol sa trabaho at sa mga suki, bigla akong naramdaman ng kati sa bandang baywang. Kinamot ko ito ng bahagya. Pero dahil medyo nakaluwag ang shorts ko, ay halos lumitaw na ang brief ko. Napansin kong nakatingin si Sir Sandro. Tapos bumalik ang mga mata niya sa akin na parang walang nangyari. Nabigla ako nang bigla siyang magbiro. Alam mong makati dyan, Boyet. Gusto mo tulungan na lang kita? Sabay ngiti. Namula ako sa hiya at agad kong tinigil ang pagkakamot. Ayos lang po, sagot ko sabay tawa para hindi maging awkward ang sitwasyon. Pareho kaming natawa at doon ko naramdaman na mas lalong lumalalim na ang pagiging komportable namin sa isa't isa. Hindi lang bilang amo at trabahador, kundi bilang dalawang taong unti-unting nakakapagpalagayan ng loob. Matapos ang merienda ay nagpatuloy ulit kami ni Sir Sandro sa pagde-deliver ng mga galon. Medyo marami ang order kaya sinabi na niya sa akin na, Boyet, expect mo na mapapagod ka talaga ng musdo ngayon ha. Pero tandaan mo, baon lang na mahabang pasensya at ngiti lang habang nagtatrabaho. Tama siya. Mabigat, mainit at nakakapagod. Pero sa bawat kanto na madadaanan namin, may mga taong bumabati kay Sir Sandro. Mga suking kilala na siya. Napapansin kong sinasama na rin ako sa mga bati at unti-unti ay parang nagiging parte na rin ako ng mundong ito. Pagbalik namin sa hapon at matapos ang huling delivery ay sabay namin isinara ang water station. Pagod na pagod ako pero puno ng bagong natututunan. Magpahinga ka na, sabi ni Sir Sandro. Nagtungo ako sa maliit na silid sa tabi ng station. Doon ako pansamantalang tumutuloy habang wala pang nahanap na maupahan. Kahit na maliit ay kumpleto naman ito at sapat para sa aking pagpapahinga at pagtutulog. Sa pagod ko ay di ko na naalintana ang pagsasara ng pintuan. Nagkubad ako sandali kahit may kainitan ng silid. Binuksan ko ang aking cellphone at nanood ng kung ano-ano. Hanggang sa napadpad ako sa video na nakakapagpainit ng aking katawan. Unti-unting may nabubuhay sa aking loob na siyang dahilan para hubarin ko pa ang shorts ko. Nang sandaling yun ay tamang-tama naman sa pagkuha ng mainom ng tubig si Sir Sandro. Dahil nga nakabukas ang aking silid ay nakita niya ang aking matipulong katawan. Hawak-hawak ang cellphone ko. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba eh? Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Hindi niya masyadong naaninag ang aking pinapanood pero sapat na ang aking mga galaw para matukoy niya kung ano ang ginagawa ko. Maya-maya, may narinig akong parang tumama ang baso sa dingding. Habang nagiinit ang aking katawan ay nagulat ako at napatayo bigla. Nakita ko si Sir Sandro sa pinto. Dali-dali kong sinuot ang aking shorts at brief at humiagad ng paminhin kay Sir Sandro. Wala masyadong paliwanag at
namumula ang aking mukha na nagpakita ng mukha sa kanya. Okay lang yan, sabi ni Sir Sandro na parang natakam sa aking ginawa. Sa susunod ay mag-lock ka na lang ng pinto, Boyet, para hindi ka naiistorbo sa ginagawa mo. Sabay ngiti ni Sir Sandro sa akin. Doon ako mas nagising sa aking ulirat at parang gusto ko na magpalamon sa lupa dahil sa hiya. Pero kahit na nakakahiya, bakit ganoon? Parang okay lang sa kanya. Tanong ko sa aking isip. Bahala na nga. Basta sa susunod mag-iingat na lang ako. Naudlot man ang aking ginagawa ay may halong excitement pa rin ang pagmamalagi ko dito sa water station. At doon ko naramdaman, may kakaibang bagay na nagsisimulang mabuo sa pagitan namin. Kinabukasan ay maaga ulit akong bumangon para sa trabaho. Ngayon, ako na lang mag-isa na magde-deliver dahil sabi ni Sir Sandro ay kabisado ko na raw ang mga suki at mga bahay na dapat puntahan. Naiwan siya sa water station para mag-asikaso ng ibang gawain. Sa una ay medyo kinakabahan ako. Pero habang nag-iikot, napansin kong kaya ko naman pala. Naging maayos ang lahat ng delivery ko at nakakuha pa ako ng bagong customer na nagpakuha ng 5 galon. Pagbalik ko sa water station, dala-dala ko ang mga extra water container na inabot sa akin ng bagong suki. Napangiti si Sir Sandro nang makita ko. Ayos, Boyet. Mukhang mabilis kang matuto. At pati bagong customer, nadagdagan pa. Hinila niya ako papasok. Tara, merienda muna tayo bago mo ayusin yung mga container. Habang kumakain kami ay biglang napunta ang usapan sa nangyari kagabi. Pareho kaming natawa. Pilit na binabaliwala ang pagkakailangan na naramdaman namin nung una. Sir, sorry uli ha. Parang naistorbo kita kagabi. Biro ko habang umunguya. Umiling siya, nakangiti. Hindi, ako nga dapat mahiya eh. Kung tutusin, lesson learned sa akin kasi bakit ba ako sumisilip? Nagkatawanan kami. At sa gitna ng tawanan, ramdam ko na mas gumaan ang loob namin sa isa't isa. Para bang nawala yung pader na naghihiwalay sa boss at tauhan. At mas naging totoo na lang ang ugnayan namin bilang dalawang taong unti-unting nagiging komportable sa presensya ng isa't isa. Pagkatapos na nangyari noong merienda ay parang may binago na sa pagitan namin ni Sir Sandro. Kinabukasan, pareho kaming medyo tahimik habang nagtatrabaho. Ako nagdi-deliver ng tubig. Siya abala sa water station. Pero sa tuwing magtatama ang tinginan namin, may kakaibang kuryente. May tensyon na hindi maikakaila. Nang matapos ang mga delivery ko gabi na at halos sarado na ang water station, naiwan ako para tumulong maglikpit. Habang nagbubuhot ako ng mga galon, lumapit si Sir Sandro at inabot ang isa sa mga dala ko. Napatigil ako. Sa sobrang lapit niya, halos magdikit ang mga braso namin. Boyet, sabi niya, mahina pero buo ang boses. Hindi ko alam kung tama ba to pero hindi ko na rin kayang itago. Tumingin ako sa kanya at doon ko nakita ang parehong pag-aalinlangan ng pagnanasa. Unti-unti siyang lumapit, dahan-dahan. Parang binibigyan ako ng pagkakataong umatras kung ayaw ko. Pero hindi ako gumalaw. Hinawakan niya ang balikat ko. Saka unti-unting dumulas ang kamay niya pababa sa aking braso. Mainit, mabigat, nakakapanginig. Tila bawat segundo ay bumabagal habang lumalapit ang labi niya sa akin. Pabulong niyang sinabi, sa totoo lang mula nung nasilip ko yung ginagawa mo nung isang araw ay sabi ka kong makita muli ang pagkakataong yun. May kakaibang init ang dala ng pagkakabulong niya sa akin. Tumayo ang mga balahibo ko na parang nakikiliti na hindi ko maunawaan. Hanggang sa unti-unti niyang nilalapit ang mga labi niya sa akin. Hinihintay niya sigurong umatras ako pero nadala na rin ako ng emosyon. Matagal rin ang huling gabi sa paggawa ko ng pagnanasa sa isang bagay na ginagawa ng mga lalaki. Hindi kami nagmadali. Nagsimula sa marahang halik hanggang sa naging mapusok.
Ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Ang lakas ng tintig ng kanyang dibdib laban sa akin. Hinawakan ko rin siya. Mahigpit na para bang ayoko siyang pakawalan. Boyet, bulong niya, hingal na hingal. Sir, wag na tayo magpigil. Sagot ko. Halos pabulong din pero puno ng damdamin. At sa gabing yun, sa loob ng water station, unti-unti kaming nagpaubaya. Hindi biglaan kundi dahan-dahan lang. Parang bawat galaw, bawat haplos ay may kasamang pag-unawa. Hanggang sa pareho kaming lamunin ng init ng sandali. Walang ibang iniisip kundi ang presensya ng isa't isa. Pagkatapos ay pareho kaming natahimik pero magkahawak kamay. Walang salita pero malinaw na may bagong ugnayan na nabubuo sa pagitan namin. Pagkaraan ng gabing yun ay iba na ang pakiramdam sa pagitan namin ni Sir Sandro. Hindi na lang basta amo at delivery boy ang namamagitan sa amin. At kahit hindi pa namin iladaran, inaamin ito. Isang gabi matapos ang mahabang araw ng trabaho at habang inaayos ko ang mga galon sa likod ng water station, biglang sumilip si Sir Sandro. Boyet, tapos ka na? Tara, dito ka muna sa loob. May niluto akong pansit canton. Baka nagugutom ka, alok niya. Hindi ko na tinanggihan. Naupo kami sa maliit na mesa sa loob ng kanyang silid. Doon, muli na namang nauwi sa masinsinang usapan ng simpleng pagsasalo sa pagkain. Mga pangarap, hirap sa buhay, at kung paano pareho namin pinipilit kumapit sa Maynila para sa mas magandang bukas. Habang nagkikwentuhan ay biglang tumigil si Sir Sandro. Tahimik siyang nakatitingin sa akin. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay niya at hinawakan ng kamay ko. Hindi ko na to binawi. Bagkus ay hinigpitan ko pa ang hawak. Boyet, hindi ko alam kung saan to. Mahina niyang sabi. Sir, kahit saan man humantong, hindi ako tatakbo. Tugon ko. Muling nagtagpo ang mga labi namin. Mas marubdob ngayon, mas matindi. Hindi na basta biro o tukso. Unti-unti ay bumigay ang katawan namin sa tawag ng init ng pagkakataon. Dahan-dahan, puno ng pag-aalangan sa simula, hanggang sa tuluyan ng nagpaubaya ang isa't isa. Sa gabing iyon ay wala ng amo at empleyado. Wala ng pinagmulan, edad o pagkakaiba. Ang natira lang ay dalawang taong sabik sa yakap at pagmamahal. Kahit hindi pa nila alam kung anong klaseng relasyon ang bubuuin nila. At matapos ang lahat, magkatabi kaming nahiga. Parehong tahimik at parehos magkahawak kamay. Tila pinapadama sa isa't isa na hindi kami nag-iisa. Kinabukasan ibang-iba na ang pakiramdam ko habang nagbubuhat ng mga galon. Para bang mas magaan ang trabaho dahil alam kong may isang taong nagmamalasakit at nagmamahal sa akin dito sa Maynila. Si Sir Sandro na dati amo ko lang, ngayon ay naging higit pa. Hindi man namin lantarang ipahayag, ramdam naming pareho na may espesyal na nabuo. Kapag may pagkakataon, dinadala niya ako ng pagkain. Ako naman, hindi lang basta boss ang trato ko sa kanya kundi isang taong mahalaga sa akin. Isang gabi, habang nagsasara kami ng water station ay nag-usap kami ng masinsinan. Boyet, sabi ni Sandro, hindi ko alam kung saan to pero ang sigurado ako hindi na kita tinitingnan bilang basta delivery boy lang. Isa ka ng bahagi ng buhay ko. Ngumiti ako tumango. Sir, hindi rin ako sigurado sa lahat. Bata pa ako, marami pang kailangan matutunan. Pero ang alam ko, kung may kasama ako sa hirap at ginhawa, sana ikaw yun. Magkahawa kaming naglakad pa uwi. Hindi namin alintana ang tingin ng iba. Sa paningin nila, amo at delivery boy lang kami. Pero para sa amin, kami ay dalawang pusong nagtagpo sa simpleng pagkakataon at piniling ipaglaban ang kung anong meron. Minsan hindi mo kailangang hanapin ang pagmamahal sa magagarang lugar. Madalas, dumarating ito sa mga pinaka-ordinaryong pagkakataon. Sa isang simpleng kariton ng tubig,
Sa isang mabigat na galon o sa isang taong hindi mo inaakalang magpapatibok ng puso mo. Ang tunay na pagmamahal ay walang pinipiling estado, edad o propesyon. Dumarating ito kung kailan ka handang magtiwala at magpakatotoo. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.